for today's kawali serye, ang lulutuin naman natin is tuna spaghetti. Ayan, pinalambot ko lang yung spaghetti pasta natin at naggayat na rin ako ng mga kakailanganan nating panggisa. Ayan yung mga ingredients na kakailanganin ko. So, ang gagamitin kong panggisa is yung mantika, oil ng ating tuna, which is yung flakes in oil. So, igigisa ko dyan yung sibuyas natin, tapos yung bawang. Konting ano lang, pahalo-halo lang kasi hindi siya gaya ng regular na mantika natin na mabilis lang magpa-brown ng ating mga aromatics. So, hihintayin talaga natin siya na mag-brown yung mga aromatics natin kasi parang hindi siya purely oil talaga. And then, after magisa ng ating mga aromatics, ilalagay naman natin ngayon yung mushroom natin. Bumili lang ako ng sliced mushroom na para hindi na ako mahirapang mag-slice. Ayan, gigisa lang din natin siya ng ganyan. And then, ang next naman nating ilalagay ngayon is ayan, yung next nating ilalagay is yung ating tuna na flakes in oil. So, bale dalawang can yung nilagay ko. Isa is yung hot and spicy, yung isa naman is yung regular lang na flakes in oil. Kikisa lang din natin siya ng ganyan. And then, saka natin siya ilalagay yung ating evaporated milk. Yan. So, nilagay ko, hindi ko pa nilahat, 3/4 siguro nung can ang nilagay ko. And then, nilagay ko rin yung Nestle cream. So, half lang nung can ang nilagay ko doon. And then, kuluan lang din natin siya. Yan. Pag kumulo na, ang next na natin ilalagay is yung ating spaghetti pasta. So, tatsagain lang din talaga natin yung ihahalo kasi lalapot yan later on. And then yan, nahalo ko na siya, 2 sandok actually yung gamit ko dyan para ma-fully distribute yung ating Nestle cream and evaporated milk mixture. Ayan, so naglagay na rin ako ng seasoning. And then, lalagyan ko syempre ng cheese para cheesy na, creamy pa. Ganun. Ayan, so hahalo lang din natin siya. And then, maya-maya is ilalagay ko yung sobra kanina, yung tinira ko na evaporated milk. Ayan, hahalo-halo lang din natin siya. So, lalagyan na natin siya ng asin. Asin lang ang lagay ko ng pampalasa dyan. Konti lang kasi feeling ko kasi yung ating milk, pag kumulo na is parang aalat siya or may contribution din siguro yung ating flakes in oil na tuna, yung lasa niya para magkaroon na ng lasa yung ating pasta. So, hindi ko na siya dinamihan ng asin. So, ayan, tinikman ko lang kung okay na yung lasa niya at kung lutong-luto na yung pasta. Kasi hindi ko siya as in pinalambot nung pinakuluan ko dahil nag-reserve ako ng lalambot pa niya dito pag niluto ko na siya dun sa cream natin. So, nagdagdag ako ng asin kasi kulang yung lasa. And then, ayan, so ready to serve na. Happy eating, guys! Mwah!